Maulang weekend ang inaasahan dito sa Metro Manila kasama ang Southern Luzon at Visayas. Isa na po kasing super typhoon ang bagyong Karen ayon sa Joint Typhoon Warning Center o JTWC. At para bigyan tayo ng pinakasariwang balita tungkol sa lagay ng panahon, makakasama natin ang GMA resident meteorologist, Ginoong Nathaniel Cruz. Magandang Biyernes ng gabi, Mang Tani. Ivan, super typhoon na nga ang bagyong Karen at sa datos na nakalap ng Weather Central, may lakas at bugso na ito ng hangin na umaabot ng 200 kilometro kada oras. Ang Pag-asa hindi po ginagamit ang salitang super typhoon bilang pag-classify o pagkategorya sa isang bagyo. Ginagamit lang nila ito para bigyang diin ang mas malaking panganib na dala ng lumalakas pang bagyo. Gayunman sa huling taya ng Pag-asa, taglay ng bagyong Karen ang lakas ng hangin aabot sa 185 km per hour, bugso na hanggang 220 km per hour at bilis na 15 km per hour. Makulimlim na may pabugso-bugsong pagulan ang mararanasan dito sa NCR at iba pang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Makikita natin ito sa radar imagery, lalo yung mga kulay yellow at kulay red nang ibig sabihin ay may kalakasan din ang ulang inaasahan. Mas maraming ulan ang inaasahang ibubuhos sa mga probinsya ng Mindoro, Batangas at dyan sa Palawan. Ang alon ng dagat sa western section ng Southern Luzon at maging sa eastern section ng Luzon, magiging masungit at aabot sa mahigit 2 metro ang taas. Kaya pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na bangka na huwag munang pumalaot para iwas disgrasya. Pero bigyang diin natin, kahit super typhoon po si Karen, ang pag-uulang nararanasan natin ay epekto po ng lumalakas na hanging habagat na siyang hinahatak ng bagyong Karen. Sa linggo pa inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karen at hindi pa rin ito nakikitang maglalandfall. Ang mga kababayan natin sa Mindanao ang mas makapag-enjoy sa weekend dahil dagliang ulan na lamang na dulot ng thunderstorms ang inaasahan doon. Mang Tani, dalawang tanong lamang po. Kailan ho natin naasahang gaganda ang panahon? At pangalawa, meron bang ibang weather system dyan na umaaligid at pwedeng makaapekto sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw? Ivan, inaasahan kasi natin na sa linggo lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Karen. At pag lumabas yan, asahan na natin yung unti-unting pagganda ng panahon simula linggo hanggang sa mga susunod na araw. At maliban kay Karen na malayo sa atin at yung hinahatak niyang hanging habagat, ay ito lamang yung dalawang weather system na nagpapaulan dito sa atin. Wala pa tayong nakikitang low pressure area sa mga oras na ito. Pero dahil sa mga ganyang kondisyon, Ivan, ay pwede kagad magkaroon ng low pressure area sa mga kahit anong oras, Ivan. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Nathaniel Cruz, ang resident meteorologist ng GMA. Para sa iba pang weather updates, ay bumisita lamang po sa GMA News online website. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.